ikaw ay inaaring Hudyong panloob. Okay? Ano po? Hindi na po ayon sa laman, hindi ka mo pinanganak bilang Hudyo. Ang sabi, dadapat siya ay Hudyo sa loob. Eh kung ikaw ay Hudyo sa loob, ano ang pagtutuli mo? Nakalagay po dyan. Ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik, at ang kanyang kapurihan ay sa Diyos. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, hindi sa Diyos. Yan po ang katangian ng isang Hudyong panloob. Okay? Nasagot na po yung tanong, ano? Kasama po tayo sa bagong pakikipagtipan ng Diyos. Bagamat sinabi doon na ako'y gagawa ng pakikipagtipan sa sambahayan ng Israel at Juda. Pero sa paningin po ng Diyos, ang tunay na Hudyo ay yung kanyang sumusunod sa kanyang mga kalooban, yung tumutupad ng pautusan. Bagamat ikaw'y Pilipino, ano man ang lahi mo, ikaw ay Hudyo sa loob. At ang iyong kapurihan ay sa Diyos. Ayan po. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel, pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ayan po yung, kung loloobin, ito po yung susunod kong tatalakayin sana. Kung ano ang katuparan ng salita ng Diyos na ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Okay. Kung loloobin po na may pagpatuloy ko po itong pag-aaral na ito, eh puputulin ko po muna, pansamantala po sa bagay na papatuloy ko na lamang po yung pinag-aaralan natin sa chapter 8 ng Review. Natapos po tayo na napapatunayan na ang pakikipagtipan ng Diyos na bagong pakikipagtipan ng Diyos ay sa mga Hudyo, sa bayan na mga kautusan niya ay nasusulat na sa mga puso. So yun lamang po, kung papatuloy ko nga po ito, pag nabigyan po tayo ng udulogin po na mabigyan ng pagkakataon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa tulong aral na dinahal sa ating ng Brother Namo. Tayo papatuloy sa ating gawain sa pinakasentro ng ating manabahan at sa pinatuloy ng napay ng pag-iisato. Tayo po yung muli umawit sa pahina 289. Page 289 po. Page 289. Dear Lord, we break the bread. Ready? Sing. Dear Lord, we break the bread in memory of the great sacrifice of
Magandang umaga po sa inyo lahat. Ay ako po'y dadako po sa pag-alaala sa kamatayan po ni Panginoon Panginoon Yesu Cristo. Babasahin ko po ang mga ilang talata dito po sa Banal na Kasulatan, dito po sa aklat ng Unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang 29. Ito po ang nasusulat at sinasabi, sapagkat tinatanggap ko sa Panginoon ay ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus nang gawin siya pinagkalulo ay lumapot na tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito ang kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aala sa akin. Sa ganyan paraan, ay kinuha niya ang kopa ay pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo iinom ito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang siya. Kaya ang sino mang kumain na tinapay uminom sa kopa ng Panginoon sa parang hindi narapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Sa atin ninyo ang inyong sarili at kumain tinapay o uminom sa kopa o saro, sapagkat ang sino mang kumain at uminom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at uminom sa hatol ng kanyang sarili kung di niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, mapangyari sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga pinagpapagod niyo po sa amin, yung mga out po ito, at papatuloy po mga pinagpapagod niyo po sa susunod po mga araw. Kami po ay kada po ang aming mga sarili sa pag-aalaala sa kamatayan muling pagkabuhay ng si Cristo. Kami po ay kakain po ng tinapay na walang hibadura at inom po ng katas ng ubas. Ito po ay sumisimbolo sa katawan at Panginoon, sa katawan at dugo ng Panginoon Yesu Cristo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat mga bagay na masama na ginagawa po namin ay hindi na ulit gagawa ng mga bagay na masama dito po sa kapansaglibutan. At gagawa na po kami ng kabutihan ayon po sa kagustuhan at utos niyo po Panginoon. Ito sa matinadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na may tagapagligtas, ngayon po at magpakailanman.